Hi everybody! Kamusta po kayong lahat? My name is Miss Jess. Welcome po and welcome back everyone dito sa ating channel. For today's video, gusto ko i-share sa inyo dito yung totoo no, na requirements. Ito po is regarding dito sa Quezon City Death Benefit Welfare Assistance. So, SSDD, Social Services Development Department. Office of the Senior Citizens Affairs. So, kung katulad ko, kayo na nawala ng mahal sa buhay, meron po tayong mga benefits or death benefit no, na pwedeng ma-receive, and this is from City Hall. Ngayon kasi nakailang balik-balik ako sa pagsasubmit sana ng requirements, and kung katulad ko kayo na noon, nung actually kakamatay lang din ng founder ko nitong March, no. So kung katulad ko kayo na looking for help, no, or assistance from government, ito po ang pinaka sasabi ko talaga na requirements, no, from City Hall. And ito yung mga kailangan natin i-submit. Kasi nung nakaraan, ako is naghahanap din ako ng mga katulad nito, video sa YouTube. At akala ko pagdating ko doon, isasubmit ko na lang at okay na at mabilis na ang proseso. Pero hindi ko lang din sure kung kumbaga kung yung mga requirements ko na yun na ibibigay sana is tatanggapin or hindi. But anyway, ito talaga yung pinaka updated requirements, no, from City Hall. Andito po, hawak ko yung papel, hindi ko na lang papakita sa inyo. As you can see, may sulat-sulat yan sa likod, at hindi ko na lang papakita sa inyo yung detalye kasi nakapag-fill up na ako dito sa form na to. Anyway, i-discuss ko na lang dito sa inyo. Quezon City Death Benefit Welfare Assistance or Social Services Development Department. Ito po is Office of the Senior Citizens Affairs. So, since yung tatay ko po is already 84, pasok na siya dun sa senior citizen. By the way, meron din siya nakuhang ID from QC. And isa yon sa mga ipepresent natin pagdating ng kuhanan ng requirements, everyone. So, ang isa dito sa requirements to be submitted, ito siya mga sis and everybody. Ayan siya. So, babasahin ko na lang sa inyo for you to take note na lang din. Number 1 is yung certified photocopy of senior ID issued by Quezon City OSCA or Quezon City ID. So, yun yung na-mention ko sa inyo na kung meron silang ID from QC, yun is yung pang senior citizen, kailangan din po natin ng copy po nun. Number 2, certified photocopy of death certificate of the deceased senior citizen. So, to prove na yung mahal mo sa buhay is wala na talaga siya, we really have to present po yung kanyang death certificate. Ito po is kailangan certified na from, tawag dyan, PSA ba? So, mayroon ako ditong sample ng death certificate. Okay. Okay. Ayan siya. So, this one is actually, ano man tawag dito? Yung certified true copy of from the original. Ayun, so kailangan talaga nung certified photocopy from the original. Ayan po siya, everyone. And ayan siya. So, if malaman ko na hindi kumbaga, kung malaman ko na dapat ma-cover yung detail nito, i-cover ko dito sa video na to. But anyway, kailangan po natin ng death certificate. Pangatlo, original copy of barangay clearance of claimant, and ang ilalagay nating purpose doon is OSCA death benefit. Sa totoo lang, dito talaga ako natagalan nakailang balik-balik ako dito kasi iba yung format, no? So, nakailang balik-balik ako dito. So, kailangan lang po na siguraduhin natin yung barangay clearance natin. Ang nakalagay doon na purpose is OSCA death benefit. Ayan siya. And then, number 4, kailangan kung yung asawa ng magulang mo is patay na. For example, sa case ko, wala na po sila parehas. So, kailangan din ng death certificate ng asawa. And yung original din na death certificate, kailangan po yun. And if ikaw ang anak, dahil wala ka ng magulang, ang magki-claim
nung benefit, kailangan din ng Quezon City ID of the claimant. For example, sa case ko, na kailanganin ng death certificate ay ng QC ID ko. Okay? Hindi, mali yung nasabi kong una. QC ID of claimant. And isa pa, kailangan din natin ng original birth certificate. So, sa case ko, kailangan ko ng PSA na birth certificate. And make sure lang po, yung nasa death certificate, for example, ng nanay mo or ng tatay mo, and yung nasa birth certificate mo na magki-claim, dapat parehas na parehas yung pangalan, everyone. Dahil dito rin ako nagka-problema. And, ayun po, original barangay certificate of residency ng namatay. Kung halimbawang yung magulang mo is from Quezon City, ganon, kailangan meron din siyang barangay certificate na nagpapatunay na nakatira siya sa QC. And last, isa pa is yung barangay clearance ng claimant. Okay, so kailangan talaga natin ng barangay clearance kung tayo po yung re-receive anong benefit. And number 4, magbibigay sila sa inyo ng duly notarized affidavit of undertaking. So, yung affidavit of undertaking, kailangan po natin ipanotaryo yon. So, if may mga kakilala kayo na mas mura para makapagpanotaryo, kailangan po natin ipanotary yon. And if everything is okay na, kapag lahat po is complete na, kung meron ka na po lahat nito, you can submit it na sa QC. Ito po yung sa Death Benefit Welfare Assistance Department. So, ito is actually, katabi lang din sila nung sa OSCA. Kung taga Quezon City ka, katabi lang to nung sa OSCA office. As in, doon lang siya sa loob ng building, everybody. So, I hope no, na this will help kasi sa katulad natin na syempre, nasa grieving process pa tayo, malungkot pa tayo. At the same time, we need assistance from the government. We really need to comply doon sa mga requirements na kailanganin for you to be able to receive yung 5,000 pesos. Ang matatanggap po natin from QC is 5,000 pesos. So, ayun po everyone, and I hope na makatulong sa inyo to kasi sa katulad ko din na nag-ayos ng papel, hindi to ganong bilis ayusin kung wala ka pa nitong mga to. So, make sure din na meron ka ng mga requirements before ka mag-proceed and before ka makapag-submit ng complete requirements na para isang lakad na lang din. By the way, ito is kumbaga, pwede natin siyang i-apply 3 months after nung mamatay yung magulang natin. Like, yung father ko, namatay siya ng March 5. So, if, di ba, bilang lang tayo ng 3 buwan, pasok po tayo sa pagsasabit ng requirements. But, of course, earlier than that, mas maganda. Kung masasabit mo siya 1 month, simula nung namatay yung parents mo, then much better. Kasi if may mga sasabihin natin na hindi napansin, na baka may mga kulang o may mga mali, at least makakontak ka nila and at least then makakapag-provide ka pa nung need mong requirements, everybody. Again, ito po yung pinaka-updated requirements po na para makareceive tayo ng death benefit, welfare assistance from Quezon City. Thank you so much everybody, and I hope ma-share nyo to sa mga friends nyo or sa mga, kakilala nyo talaga na kailanganin din tong video na to. Thank you everyone. Stay safe po. God bless.